Hi guys, it's me Jaela Avilino. Welcome to my YouTube channel. Please don't forget to subscribe, like, comment kung nagustuhan nyo ang aking panibagong upload video. And paki-click the button below para ma-update kayo lagi sa aking panibagong upload video. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang aking story nung ako ay umuwi nung July 14, 2023. Sisimulan ko na kung paano ko na-survive yung pag-uwi ko noong July 14, 2023. Ito talagang nangyari guys. Unang-una, nag-iisip ako na ang pera ko, ang laman ng wallet ko is worth 8,000 peso lang. Pero actually, may pera na ako sa Pilipinas. Sa bangko ko lang nilagay. Ngayon, para bang na-upset ako na hindi man lang na nakita ng amo ko yung effort ko sa kanila. So, habang naguhugas ako ng time na yun, nung gabing yun, na kinabukasan, uuwi na ako. Tinawag ako ng amo ko. Sobrang sama talaga ng loob ko nun guys, pero nilinisan ko pa rin ang buong bahay, ang kusina na malantya, bago ako matulog. Tapos, tinawag niya ako before akong pumasok ng kwarto. Ang sabi niya sa akin, Hazel, this is for you. Nung lumingon ako, nakita ko na may binigay siya sa aking allowance. Ang allowance na yun guys, alam nyo kung magkano yun, is worth 3,000 Hong Kong dollars. Alam nyo guys na masayang masaya na ako kahit $100 lang ang ibibigay sa akin ng amo ko. Alam nyo, kahit man na yung amo mo ay hindi maganda yung approach nila sometimes, pero ang mga yan ay nagmamasid lang. So, tinanggap ko yun. Tuwang-tuwa naman ako. Alam niyo pa kung ano ang ginawa ko? Tumakbo talaga ako sa amo kong lalaki at nagpasalamat ako na binigyan nila ako ng allowance ng amo ko. Kahit nung time na yun ay nagkamali ako dahil nabasag ko yung bulang kristal ng batang babae. Pero hindi ako pinagalitan ng batang babae. Kinausap ako nung asawa niyang lalaki. Pero nagingi naman ako guys ng sorry. Pag nagingi ka kasi ng sorry sa kanila, tinatanggap naman nila ng buong puso. So, dyan na, tapos na tayo dyan. Ngayon, ang sabi ng amo ko, bumaba ka ng maga kasi yung sasakyan is 5:20 or either 6 o'clock. Pero nag-doubt ako sa sarili ko kasi nga nakita ko doon sa bus sa bus number is ang first trip ng bus na papuntang airport ay 5:20. So, bumaba ako ng 5 o'clock. Dali-dali ako, dalawang malita ang dala ko. Tapos, inakyat ko yung staircase papuntang bus stop. Kaya, pawis na pawis ako, guys. Tapos, nung nandun na ako sa bus stop, ay mayroon namang, ako lang muna yung mag-isa nung sa bus stop na ako. Pero, maya-maya, may dumating na isang lalaki na naka-atatsiki siya, guys. Pero, hindi ko alam kung saan siya pupunta. Talagang, pabalik-balik na siya, pabalik-balik. Ako naman, parang wala lang din sa akin kasi nga ang iniisip ko. Ako naman, wala naman akong pakialam kung sino yung nandun sa bus stop kasi nga bus stop yun. Tapos yung lalaki hindi mapakali. Kami lang dalawa muna doon sa bus stop. Tapos maya-maya na guys, mga 5:45 na, quarter to 6 na, ay lumapit siya sa akin kasi wala pa yung bus. 5:20 na, lumagpas na, magka-quarter to 6 na, wala pa rin. So, nagtanong siya sa akin, lumapit siya, sabi niya sa akin, excuse me. Tapos sabi ko, ano po yun? Sabi kong gano'n. Pero natatakot ako kasi kitang-kita nga ako sa living room ng mga amo ko. Alam ko, nagising na mga amo kasi iniwan ko sila, no? Nagising na. Ngayon, ang sabi niya sa akin, pupunta ka ba ng airport? Sabi ko, opo, pupunta ako. Huwag na natin Englishin guys kasi magtinagalog na lang muna tayo dito. Kasi story ko to ng buhay ko. Experience ko nung umuwi ako ng papunta ng Pilipinas. Tapos sabi niya sa akin, kung hindi pa talaga darating yung bus, exactly 6 o'clock, magsakay na tayo ng taxi. Tapos inisip ko, sabi ko, Diyos ko, wala akong pera, paano ba to? Pero may pera naman ako. Ayaw ko lang siyang gastusin kasi nga, nire-reserve ko yun sa pag-uwi ko para na may gastusin ako sa Manila kasi ayaw kong mag-withdraw ng pera hanggat na hindi pa dumadating yung dalawa kong anak. Ngayon, ang sabi niya sa akin, basta sumama ka sa akin, sinabi ko sa kanya na
ay hindi ako sasama kasi wala akong pera, napaka-expensive ng pamasahe papuntang airport kasi malayo nga. Sabi niya, hindi, wag kang mag-alala, sabi niya, you are free to ride, sabi niya ganun. Tapos parang naisip ko rin naman na bahala na kasi siya naman nag-offer sa akin na ililibre niya ako, di sasama na lang ako kasi kinakabahan ako guys, tsaka first time kong umuwi ng Pilipinas, so within 4 years ko dito. Tapos yun, nung nandun na kami sa taxi, nagkwento-kwento, sabi niya sa akin, marunong daw ako magluto, marunong ba ako magsalita ng Chinese, sabi ko naman hindi. Tapos sabi niya sa akin na may mga tinulungan daw siyang mga Indonesian nung time na yun, at saka nakapunta siya ng Indonesia, so i-shortcut na natin guys. Tapos sabi niya sa akin, never pa ako nakapunta ng Pilipinas, pwede ba kwentuhan mo ako kung ano ang pinaka-specialty ng Pilipinas? Pero kung guys, wala akong alam ano specialty ng Pilipinas at saka yung mga place na magaganda. So sinabi ko sa kanya mga Puerto Princesa, Palawan, yung mga ganun na sinabi ko sa kanya. Sabi niya nga sa akin, kung marunong daw ako mag-Chinese ay matutulungan niya ako at magkaroon ako ng malaking kita. Pero sabi ko naman hindi, English lang talaga, English Tagalog lang yung alam ko. So ganun na yun guys. Tapos sabi niya, ang tinanong ko siya, sabi ko, taga saan ka ba? Sabi niya, street, ano daw siya, yung nasa kalye lang ba daw siya nakatira, pero hindi kasi hindi man halata sa ano niya, sa pananamit niya, pero makita mo siya guys na businessman kasi yung approach niya, yung pananalita niya, at saka napaka-formal niya guys, kahit na simple lang yung pananamit niya. Pero sabi niya hindi daw taga rito siya sa Hong Kong, taga China daw talaga siya, pero pumupunta sa iba't ibang lugar. So nagets ko na yun. Ngayon nakarating na kami ng airport, no? So ang binayaran niya is 300 plus Hong Kong dollar. So nagpasalamat ako sa kanya, ayaw ko na sanang lumingon sa kanya, pero naglingon talaga siya. Tapos sabi niya, mag-ingat ka pa uwi. So ako naman, syempre baliwala lang sa akin, kaya sabi ko, sige salamat, ikaw din mag-ingat ka. So dayon na, end na yung namin pag sama namin doon sa galing lang ng bus stop, taxi at saka papuntang airport kasi 8:30 yung flight niya papuntang China. So ngayon papunta na tayo ng Pilipinas. Ngayon ang sinakyan kong Cebu Pacific ay delayed. 11 o'clock dapat yung namin ride, pero nakasakay kami is 2:30 afternoon. Pero may isang advice lang ako sa inyo guys, kung sino yung pupunta ng Pilipinas at hindi pa alam, dapat yung luggage nyo ay tama lang sa timbang na nasa inyong mga ticket, kasi sayang yung mga gamit, mga pasalubong na itatapon nyo lang sa airport. Tapos kung ano lang yung exactly timbang nyo, ayun lang ang pwede nyo ipasok na i-check-in. Pwede naman kayo magbayad, kaso lang yung iba hindi nagpapabayad. Kaya ganun guys, kaya masasayang. Kaya remind ko lang na kung umuwi kayo ng Pilipinas ay dapat tama lang yung timbang ng bag nyo. Pasensya na sa background guys kasi naglalagabog yung pintuan, gising na kasi yung dalawang mag-asawa. So ngayon nakarating kami ng Pilipinas ay exactly 4:30 kasi bagyo doon, kaya nade-delay yung, actually lagi naman talaga delay yung Cebu Pacific. So ngayon nandun na tayo sa Pilipinas kasi alam nyo ba na sa Pilipinas ay laging umuulan tapos laging bumabagyo, kaya normal na lang sa atin yung common na kasi sa atin yun, umuulan, bumabagyo. Tapos alam mo, pagdating ko doon sa bahay ng kapatid ko ay mabahain palang lugar ng Las Piñas, kaya hindi na ako nag-iinarte kasi syempre lucky din naman ako sa hirap, kaya kumbaga nakaano lang ako, na kunti-kunti lang nakaangat-angat. So ayaw kong pakitaan yung kapatid ko na nag-iinarte ako o porkit naka-abroad na, nagbago, hindi. Kaya yung baha hanggang tuhod guys, inano ko talaga yun, kasi buti na lang gabi kami dumating, kasi kung pag-araw baka di ako kasi hindi ko nakikita yung tubig eh. Ang alam ko lang umuulan. Kinarga niya yung isang malita, tsaka ako kinarga ko rin, hawak-hawak ko rin sa kamay ko hanggang sa nakarating kami sa bahay. So ngayon, after that, natulog kaming dalawa, natulog kami ng kapatid ko, hindi na kami nagkwentuhan kasi puro kami. Tapos pagkagabi noon, hindi ako mapakali, nag-iisip ako kung anong gagawin ko. So parang may nagtulak sa akin na pupunta ng salon pagka kinabukasan. So nagtanong ako, sabi ko, pwede ba akong magtanong kung magkano yung price sa ang dapat ay magpapariban lang ako, pero
hindi ko na malaya na nag-start na pala ako sa rebonding, head to foot na ako. Nagpagawa ko ng buhok ko, nagpagawa ko ng pilik mata ko, nagpagawa ko ng fingernail ko, nagpa-puts pa ako, nagpa-cutics ako. Lahat na guys, ginawa ko na sa loob ng 2 araw ko yun sa salon guys. Pero alam nyo kung bigyan nyo ng pansin ang sarili nyo sa pinaghirapan yung pera, ang sarap sa pakiramdam guys na nakukuha mo yung gusto mo na dati pangarap mo lang, dati nakikita mo lang sa iba, dati pinapantasya mo lang, pero nagagawa mo na yun guys. Kasi alam nyo kung bakit sinishare ko to, para na ma-challenge ko yung sarili nyo na mag hard work. Yan ang pinupoint ko dito sa story ko, na mag hard work tayo sa pagtrabaho, mag-ipon tayo para na kung uuwi man tayo ng Pinas, kung isa-shopping man natin yung mga anak natin, ay hindi tayo makukulang sa financial guys. Kasi alam nyo ba na ang kaligayahan ng tao ay pera at pagmamahal, effort at oras. Hindi lang sabi na pera na lang lagi. Una, pagmamahal, sunod pera, pangalawa, effort at oras. Kasi kung wala kang pera, paano mo naman ma-enjoy yung buhay mo kasama ang pamilya mo? So kailangan nandyan lahat ang ingredients na yan sa inyong plano kapag kayo ay umuwi ng Pilipinas. Kahit nasa Pilipinas pa rin kayo guys, ay kailangan pa rin kayong mag-ipon para ng halimbawa weekend, Saturday, Sunday, mag-ano kayo ng pamilya mo, mag-shopping or mag-picnic. Siyempre, kailangan nyo din talaga ng pagkain. So, kailangan nyo ng pera. Ngayon guys, nung time na yun, natapos na ako, gumanda na ako, no? Gumanda na talaga ako, grabe as in. Super duper mega over. Talagang worth it guys. Worth it yung pagtatrabaho mo, yung hirap mo, yung pagod mo, yung nagugutom ka. Tapos, worth it lahat. Kasi yung dream mo, nakuha mo, kahit sa kunti lang naman kasi sa atin, kasi pag nakadanas tayo ng hirap, yung kaunting halaga lang, o kaunting effort lang ay masaya na tayo doon. So ngayon, tapos na tayo sa within 2 days ko na sa salon. Ngayon, nandito na tayo sa part nung anak ko na July 18 na darating yung anak ko ng araw na yun. So pumunta kami ng airport, kasama ko yung kapatid ko, may dala kaming sasakyan. So ako nauna ako doon sa airport. Tapos nung nandun na ako sa airport guys, nag-antay lang ako ng ilang minutes na dumating na rin yung mga anak ko kasi hindi delayed yung Cebu Pacific. Nung nandun na ako sa airport, nag-iisip ako, pero yung feeling ko na kinakabahan ako, iiyak ako, pero sabi ko kaya ko to, hindi ako iiyak, ngingiti ako kasi ang daming tao guys. Naiisip ko yung iba, nagyayakap pa na, nag-iiyakan na, pero sabi ko ayokong umiyak. Actually, nung dumating na yung mga anak ko, kinakabahan ako kasi first time nilang sumakay ng eroplano. First time ko din silang makita sa within 13 years. Pero alam mo ba yung feeling na nung nakita mo yung mga anak mo, ewan ko lang sa iba no, pero kasi